Good morning po! Kumustang gising natin? Maayos ba yung gising natin ngayong umaga? At sa mga kababayan naman nating makakapanood po ito ng hindi umaga, magandang araw po sa inyo, lalo na sa mga kababayan po natin na nasa ibang bansa. Ano po, good morning, welcome po sa Thank You Doc. Si Alvin Olchico po ito. Siyempre, kasama rin po natin Ate B, Bernadette Sembrano Aguinaldo. Good morning, Ate B. Good morning, Vin! At magandang umaga po o magandang araw man o magandang gabi, nasaan man kayo nanonood. Depende kung anong oras nyo kami pinapanood ni Alvin. October po ang episode na ito. We are airing this in October at ang October ay Breast Cancer Awareness Month. Okay, bakit nga ba October? Ewan ko bakit October. Pero gaano nga ba kalala ang mga kaso ng breast cancer ngayon? Alam ko may mga good news din eh. Ang good news dito, kapag early detection, madali ring gamutin, Vin. Sige, interview nung po natin, wag na nating patagalin, Dr. Herdy Luna. Siya po ay Pangulo ng Philippine Society of Oncologists. Chair din siya ng Multimedia Committee. Abay, may ganon, ha? Philippine Society of Medical Oncology, Council Member, Philippine Representative ng Asian Oncology Society. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Hi, Herdy. Magandang umaga sa kanilang lahat po. Ayan. Ay, si Doc Pard, ang ganda, naka-pink din. Pareho kayo, pinantayan ka, no? Ay, sabi ni Ate B, October is, paano yun? Breast Cancer Awareness Month. Eh, bakit nga ba October kayo, Doc? Anong significance? So it's October, no? Ito ay generally na-celebrate all over the world. So walang particular reason, pero since patients and doctors and all survivors are coming together globally, expect meron na dyan mga buildings and also cities lighting up pink, and also NGOs, cancer advocates also spreading cancer awareness and education. Dito po sa sige. Breast cancer Philippines, awareness or cancer in general, is it an October po ba yun? breast cancer awareness po ang October. Ang sa Ayun. Philippines, So, breast cancer. celebrate din po ng DOH ang breast cancer awareness during October month and also globally. Tapos, for the Philippines po, ang ating National Integrated Cancer Control ay nalagdaan ng February 14, 2019. So, tuwing February, ang General Cancer Awareness and Celebration will be during February. Oh, yun pala yun. So, in terms of breast cancer awareness, how are we faring as a country? Yung Pilipinas, kumusta naman tayo? Saan tayo banda? Alright. Globally, number 1 pa rin po ang breast cancer in terms of incidence. So number 1 in the US, also they have like 2.2 million diagnosed cases na breast cancer, and around 290,000 ang invasive cancer, mga 55,000 ang non-invasive cancer, and death is around 47,000 annually. So in the Philippines is the same, no? We have number 1 in incidence in both men and women. Breast cancer, 17 to 31% when all genders combined. Tapos, in terms of death, number 3 naman po ang ranking ng breast cancer. So, it's something na easily detectable kasi nasa dibdib, pwedeng masalat, pwedeng makapa, at malaman ng mga sintomas nito para mapakonsulta ng agad, madetect agad, magamot ng maayos at kumpletong paggagamot, at nandoon ang chance for early survival and cure. So, since we're talking of awareness, siguro isa-isahin natin, how do we, paano tayo magiging aware na meron tayong breast cancer? Kasi mind you, karamihan po babae, pero pwede din sa kalalakihan na magkaroon ng breast cancer, Doc? Tama po kayo dyan, Sir Alvin, no? So, ang mga babae at lalaki ay mayroon pong mga risk factors kung pwede po magkaroon ng breast cancer. Ano ba yung ibig sabihin ng risk factor? Yung risk factor, yung mga bagay na nakakapagpataas ng chance ng pagkakaroon ng cancer or breast cancer, no? So, nakikitaan na kapag mataas ang chance nito, meron tayong posibleng magawa, no, na modification. So, nahahati ang risk factor sa dalawa. Yung modifiable, yung pwedeng mabago natin,
at may mga non-modifiable, yun yung mga bagay na hindi mababago. So sa kasarian, syempre ang pagiging babae po, no, pangunahing kadahilanan ng risk factor ng breast cancer. Ang mga lalaki, maaaring din magkaroon din ng cancer sa suso, pero yung sakit na ito ay mas karaniwan na nakita sa mga babae kaysa sa lalaki. Sa edad naman, kapag tumatanda ang isang tao, mas tumataas ang panganib at magkaroon ng breast cancer. Karamihan ng mga breast cancer ay matatagpuan sa babaeng edad na 55 at pataas. Around 8 to 10% naman ng mga breast cancer pwedeng mamana. So, ibig sabihin, pwede siyang maipasa ng magulang sa susunod na henerasyon o kaya mga lolo-lola sa future generations, no? So, meron din pwedeng maipasa na genetic changes at saka mutation. So, mahalagang matandaan din na karamihan sa mga kababaihan nagkakaroon ng cancer sa suso ay walang history ng breast cancer sa pamilya. Tawag namin dito, sporadic na lang. So, kung sporadic, nakukuha sa environmental, yung mga natatanggap nating mga chemicals. So, ano po yung mga Maybe the telltale signs, ano, yung para early detection, ano yung yes, unang kasi magpupunta ka sa doktor, pag may naramdaman ka, no, I think human nature naman yun, napupunta correct. ka, pag meron kang nakita, naramdaman, natakot ka, no, so perhaps you can discuss the telltale signs. Opo. So yung ating mga posibleng detekta, no, sa balat. Una muna, karamihan ng mga breast cancer pwedeng maliliit yung mga bukol na hindi nasasalat. Kaya mamaya pag-uusapan natin regarding screening. Pero ang mga overt o yung mga obvious signs na meron ng breast cancer, meron kayong nakakapangbukol, maaari ito ay may pain or walang pain. Basta ito So, ay Doc, fixed. sorry, dapat kailangan may bukol. Pag walang bukol, kahit may pain, hindi yan cancer? Is that what you're saying? May Kailangan may bukol. So, commonly para sa pangkalahatang Ah. kaalaman, may mga bukol, may pinagsisimulan siya. Ah. Pero meron din po kami nakikita na breast cancer cases. Ngayon, may mga extreme cases na ang nakakapamula ay kulani sa leeg. Yes, Tapos kapag yes. ito ay na-biopsy, meron po pala siyang pinagmulan mula sa dibdib, no? Lahat ng mga abnormalities, cluster of abnormalities, kailangan ipakonsulta sa doktor ninyo para po magabayan kayo kung ano ito. Pero pangkaraniwan, May, gaya ng niyo kanina. Ay, Yes, hindi sir. ko sasabihin, halimbawa, baka may babae, may naramdaman siyang pain. Pero wala namang bukol. So naghahanap ngayon siya, sabi nito, kailangan may bukol. Kaya tinatanong kita kung prerequisite ba sa cancer na may bukol. Pag walang bukol, baka hindi cancer, baka ibang sakit. Tama naman po kayo. Kaya kailangan ng doktor dahil pwede naman pong inflammation, no? May mga nararamdaman na pain sa dibdib na pwedeng cancerous at pwede naman yung iba ay mga inflamasyon lamang, mastitis, ganyan. So, kailangan makipag-ugnayan sa inyong doktor. Meron mga bagay na hindi nasasalat, no? Malalim masyado yung bukol, hindi nasasalat ng individual. So, kailangan madagdagan ang pag-verify at pag-detection nito. Pwedeng gumamit po ng sonogram, ultrasound po iyon na nagdedetekta ng mga bukol or klase ng bukol, solido or likido. Meron din pong mammogram para mas makarakterize further yung ating mga bukol, no? Kung merong suspetsya po na merong pong bukol. Ayan. Pero nagsa-start muna sa kapa, no, Doc? Kapa muna. Sa Kung kapa. rashes lang, Ate B, kung hindi ka muna kakapain, namumula lang. Pwede din ba yun? Yes po. Namumula lang, rashes lang, butlig-butlig lang. Pero wala pang Yes buko. Magduda na ba Yes siya? Yes po. So, any abnormality sa dibdib, no? So, pwede po siyang nangangapal ang dede. Asymmetrical, yung hindi pantay po yung left and right na dibdib, no? Tapos, pwede po siyang merong bleeding or pagdudugo dun sa nipple. Iba yung struktura ng nipple, no? Yung utong. Pwede po siyang parang hinihila sa loob. Tinatawag po namin yung na retraction, no? Pwede din po kasing magkaroon ng dimpling, yung parang pag pinrest nyo po siya, mananatili po yung pagkakapress niya, no? So, hindi po siya mga normal na senyales ng isang dede, no? So, hindi siya yung normal arkitektura ng Breast. dibs. Yes, ng breast. So,
lahat ng mga abnormalities, i-verify lang po with your doctor. Meron po kasi ako nakikitang individual when we do our medmissions o kaya yung mga cancer advocacies namin sa mga barangay, talagang natural sa kanila ang yung utong naka-retract, no, yung tinatawag na nakapaloob yung utong. Nakabaliktad. So, Yes. Inverted. inverted, yes. Oo. Oo. So, hindi po siya pangkaraniwan. Oo. Okay. Ate Bigo. Wala. Akala ko parang kanya-kanya. Alam mo yon? Kanya-kanyang forma ng hindi pala, okay. So, wait. Oo nga, kanya-kanya nga, Ate B. Hindi, pero Kumbaga, sabi di ba tama? hindi daw Oo, hindi pangkaraniwan. pangkaraniwan, pero hindi automatic na pag inverted, cancerous. Tama ba, Doc? Kailangan i-verify po, sir. Kasi may Oo, mga oo. pasyente po na ina-associate na normal siya, pero nabe-verify na hindi din. So, karagdagan po doon yung mga kulani sa kilikili o kaya dito sa collarbone. Pwede din po yan senyales na merong masamang bukol. At saka po yung, sabi niyo po yung sa balat, namumula, nangangate, kaya iba po yung arkitektura, makapal o kaya magaspang na hindi nag-i-improve over time. Ayan po. Okay. Si Doc, Ate B. ilang taon ba nagkakaroon ng breast cancer? Kasi itong pinag-uusapan natin, para lang ba yan sa mga kaedaran natin, mga 25? Ay, About 25 po. mga 40 years old ba yan and up? O baka dapat Opo. pabata ba ng pabata ngayon Opo. ang nakikitaan din ng breast cancer? Tama po kayo dyan. Ang dating datos po around 55 to 63 po ang usual na nagkakaroon ng breast cancer. Pero po dumadami na po nowadays ang nagkakaroon ng breast cancer. Kaya meron po tayong mga rekomendasyon na 40 years. If meron pong clinical discussion with your doctor, warranted 40 years, nire-recommenda na po ang mammogram to be done 1 to 2 years, every 1 to 2 years. At meron na din pong rekomendasyon para gawin ng sariling salat sa suso, yung self-breast examination, between 20 years pataas po. Oo. So ang breast self-examination ay pagiging pamilyar sa inyong dibdib para po malaman niyo po yung arkitektura, sabi po doon sa normal na pagkakaroon po ng mga glandular patterns, yung mga normal na paglabas ng mga glands or mga normal na nakakapa nyo na during nabukol during Period. before menstruation, no? So, mga before menstruation. After ng menstruation, inaasahan na hindi na yan magiging makirot, hindi na magiging sobrang palpable or makakapa ang mga breast glands. So, ang best time to do the self-breast examination is a week after menstruation, no? Yung naka-stretch po yung arms, pwedeng pataas, pwede po nakahiga, naka-stretch ang arms, tapos yung ini-examine po na dede ay kakapain po ng 3 fingers, no? So, from inner to outer, kakapain po palabas. Kasama na din po yung kilikili. So, important din po, no, na kapag nagkakapa po is yung light and deep palpation para po ma-detekta, no, ang mga abnormalities po. Alam ko po may mga pasyente na hindi sanay na kumapa sa kanilang mga suso. So once in a while, check with your doctors para magabayan kayo through the clinical breast exam naman. Pipisilin? Oo. Yes po. Pinipisil, Ate B? May pressure o parang marunong salat pumindot-pindot lang? talaga eh. Pressure po para po makapa May yung pressure. mga medyo mababaw at malalim na bukol. Oo. Pero kahit merong sariling salat sa suso, sir, at saka doon sa clinical breast examination, meron pa rin pong hindi na-detekta na bukol. Kaya importante merong complementary na testing, mammogram o kaya ultrasound as indicated. Hindi ba pwedeng ultrasound na lang o mahal yun? Depende po. So, mga ultrasound to mammogram, around 2,000 to 2,500 in government hospital. Meron iba nakabundle in packages, lalo na pag October, nakabundle na yan sa ibang hospitals na nagse-celebrate ng cancer awareness, breast cancer awareness. So, ang advice po namin, save 4 pesos every day, 365 days, and give yourself breast examination during your birthday. So 4 pesos,
ise-save mo araw-araw. Meron din Dok, ayan, po, Dok, oh. Dok, may QR code daw, sabi ni Ano Marla. yan? If you scan, ayan, oh, yung QR code. Anong If you gagawin niya scan sa... the QR code, then Mm. sabi niya, if yes you po, scan the QR code, sabi niya, PSMOs, abot kamay, ako, at ang at ang PSMO free CSMO, Ay, cancer ang education for galing. patients. yes po, Kaano yan? Cancer 101. So yes maybe po, you can scan it. Ayan po, oh, tinuturo ko. yes No, po. pwedeng i-scan, Doc, no? Yes po, Ayun. yes po. So, Free dagdag cancer information. education for all naman po siya. Okay. Sa Pilipinas, usually, anong stage na detect ang breast cancer? Nandun na ba sa... Kasi ang advocacy natin is the earlier it is detected, the better. Pero Correct, syempre, sir. hindi naman lahat, di ba? Ganun ang kaso. Ano po? Correct, Commonly in the sir. Philippines, at what stage na detect ang breast cancer? Sir, pre-pandemic, it's advanced stages 3 to 4. During pandemic, wherein wala talagang pumupunta sa hospital for screening, obviously, it's stage 3 to 4. Tapos, after the pandemic, meron din pong, madami din pong stage 3 to 4. Pero surprisingly, no, as patients get more information and also the advocacies of their yung company na employee nila ganyan. So there are patients coming in na rin po na mayroong support from their government. I heard this kunyari po Quezon City has Coco Life, and you can do there your monitoring examinations, no, sinusupport nila, and there are also companies na supporting yung physical examinations and to incorporate their mammograms, no. So yung awareness, bringing better better information and also proactive screening, no. So meron na yan, What happens if it is detected sa stage 3 at 4? Anong pwedeng mangyari? Automatic na ba? Irreversible na yon? Pag 3 and 4, wala na. Talagang kakalat na yan. Oo. Ang stage 3 and 4 po, no? So basically, ang stage 3 is locally advanced. So meron na po from the breast papunta na sa mga kulane, sa mga lymph nodes, no? Tapos ang usual na stage 4, may kalat na po sa distant sites, no? Sa mas malayong sites. So ang gamutan po kasi is different per stage at saka yung karakter po na tinatawag namin ng information ng breast panel, ERPR HER2 Ki67. Individualized na po ang paggagamot ngayon. Hindi lahat ng breast cancer patient ay pareho, parang fingerprints po, very unique. So ang approach is very unique. Ang stage 4 ngayon is like a spectrum, sir. So we have those cases na living more than expected due to advancements in medicine, techniques in surgery and radiation, and also improving yung science in terms of how to attack yung breast cancer. So there are emerging strategies na rin po on which patients to take a look, more information, more mutations, no? And there are cases po na they live longer. Oo. So yes, So it's better na 1 and 2. Doon ka sa 1 and 2 ma-detect kaysa sa 3 and 4. Kasi habang correct pataas, kayo, sir. lumilit ang tsansa mo mabuhay. Dok, no? Ngayon iba na rin, sir, no? The 3 and 4, they also live, parang nagiging spectrum na rin siya. Pero kailangan kasi ng commitment. And some commitment entails money, no? So, better talaga stage 1 and 2 because, kumbaga, mas defined na po yung course ng paggagamot, and then, mas nasusustentuhan po ng ating mga current programs. The PhilHealth's Z package can cover 100,000 po for early stage breast cancer. That's stage 1 to 3. Tapos there's also the CSP MAP Cancer Supportive Palliative Medical Access Program. They're also for the medicines. No, these are sa mga government hospitals. They have like around 20 cancer assistance CSP MAP, Cancer Supportive Palliative Medical Assistance Program sites all over. And the government is trying to expand it also. Doc, eto nga yung tanong ko. Kasi may Z package ka nga eh. Pero ang tanong, yung pinaka gusto mo na to catch it early, hindi naman libre ang mammogram. Diba? Magkano ba yung mga test na sinasabi nyo? Yung
4 pesos a day yung sinabi ninyo. Saving for what po yung 4 pesos a day? Mga 2,000 to 2,500 na mammogram, ma'am. Oo. Mammogram yun. Yung breast Yes. exam ninyo Yes. is not So, just the kapa-kapa, but yes. mammogram na. Tapos ano na po yun, maganda na yung screening doon, yung anong tawag doon, yung malinaw na yon. Depende po per hospital po. Yes. Opo. So 4 pesos a day, maganda yun 4 yes, this pesos is a day lang. this is a tertiary hospital na po, ma'am. Yes. At ano po Doc, tawag dito, yearly ito dapat ginagawa ng mga babae edad? For average risk, around 45 years old, every 1 to 2 years. Or What is if the may average naging risk? walang family history, walang BRCA mutation, walang radiation to the chest, walang syndromes na may genetic syndromes, no, as per advised by doctor. So these are the average risk. So yung mga high risk po individuals, yan po yung may mga prior history ng breast cancer, family history ng breast cancer, yan yung merong what do you call this? BRCA mutation, may mga syndromes, cancer syndromes, no? So yes, yan ma'am. Doc, dito sa Pilipinas, ano ang recovery rate ng may mga cancer sa atin? And ano pa yung stages niyo? 1, 2, 3, 4, 5 lang ba yan? O may 0, 1.1A, 2A, ganun ba yun? May 0. Yes. Stage 0, hindi pa siya lumalabas sa basement membrane. So technically, hindi siya invasive. Non-invasive po siya. Okay. So, ano ang recovery rate sa atin? Halimbawa, 0, doon ka pa lang sa stage 0. Or stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Anong dulo? 5? 4. 4. Stage Yun. 4, yes, Anong sir. recovery rate natin? Mataas ba yung recovery rate sa Pilipinas? O mababa? So in the Philippines po, various yung practice po. So and also yung resources ng pasyente. So usually po pagka stage 1 to 2, mataas po ang rate for cure. So there are cases na 80% and up. For stage 1, even close to 90% and up. Stage 2, around the same. Stage 3 and 4, it goes lower, no? It could go around 40 to 50%. And dun sa stage 4, it is parang less than 20% of 5-year survival. Pero po, yung advances in science, so these are all data, no? Yung advances in science can make it a bit different, yes, nowadays. So, And also, nabanggit mo, sige, Yes. sige, tapusin mo. kay Ate B pala, I recall, no, since there are so many advocacies nowadays, no, we can also bridge yung getting them screened. So there's this campaign by the Philippine Cancer Society. They have their mobile bus clinics. So they have services in Quezon City. So the bus with the breast cancer and cervical cancer awareness campaigns with ultrasound and also cervical cancer screening, they go to Quezon City. They also have activated sites in Pasig and soon in Makati, no? So Libre yun. bringing the screening Tests. programs to the community. Yeah, And to the also I masses. have heard of NGO like Kasuso Foundation partnering with other international organizations. They have the free mammogram in East Avenue Medical Center. So That's kumbaga, good. we need more partnerships. We need patient partners, no? And we need to know the information right away. So in PSMO site, you can have you can check their website with the patient support programs. There's also a full list of free cancer consults from medical oncologists all over the country. So region 1 hanggang south. Okay. From north to south po Sige. yun. Free consultation and also to lower down the expenses. Yes pa. You mentioned the word cure. Narinig ko sabi mo cure. So totoo po ang sinasabi nila na na-cure ako sa cancer ko or sa breast cancer ko for that matter. Sa discussion natin, di ba? Ang sabi naman ng iba, hindi totoong na-cure. Babalik at babalik yan at a certain point in your life. Alin po yung totoo? So ang the way we see it, sir, is yes, we can achieve potential cure, no? But we're slowly learning that there are so many damaging agents in our environment, even air pollution, chemicals in the
alcohol. Radon is for lung cancer is an odorless gas, no? Odorless, invisible gas. So there are emerging damaging agents out there that we might be missing out na nagko-contribute to deterioration ng ating health, no? Air pollution alone, no? In Manila. So kumbaga, if you live in the provinces where there is more fresh air, the chances of you getting cancer might be lower, no? Oo, kasi madami ngayon nagko-commute at saka yung motor, ganyan. So, what I'm saying is, when we try to bridge the patient from stage 1 to 2 and complete the whole course of treatment, theoretically, we have achieved cure and it's not supposed to come back. But we should work together also in preventing yung chance of getting damaging agents as well, no? So And totoo yun, acquiring- pag dineklara ka ng, totoo yun, pag sinabihan ka ng oncologist mo that you are cured of cancer, totoo po yun. Huwag na kayong magduda, ano po. Kaya lang, syempre, pag sinabi kayong cured, you also do your part. Kasi pwedeng magkaroon ka ulit ng iba namang cancer or magkaroon ka ulit ng panibagong breast cancer. Is that what you're saying? Correct. Yes. Yung cure is more on what we have right now. These are the workups and this yung na-complete yung treatment. You are at the moment no evidence of disease. But the future is still unknown. So yeah, that's why we need to work together to promote, advocate better environments, tapos working environments, tapos better practices, and yes, these things we learn along the way. Pag visualize ko kasi Dr. Herdy, ang iniisip ko is, oo, nawala yung cancer, nagtago lang siya somewhere there sa mga cells mo. Tapos mag-aantay lang siya ng tamang timing, mag-i-emerge ulit siya. Yun ang ini-imagine ko in my layman's thinking, ano po. So gusto ko sana ma-disprove na hindi ganun yun. Or ganun ba yun? Nagtago lang siya somewhere. Tapos mag-i-emerge na naman siya at latter part of your life. So, yung concept niyo naman po is kung may mutations na nag-harbor somewhere. It's like may factory siya na it's like when I talk to patients, like cancer is like a battle. We need a good strategy. Kasi whatever your surgery, i-remove na the big part of your enemy. Kunyari, meron tayong battlefield in front of us. So, na-remove na niya yung, for stage 1 to 2, no, early stage, no, na-remove na yung battlefield in front of us. Then we add, no, series of, pwede po siyang, systemic chemo or hormonal or radiation if indicated, no? So kumbaga, lahat ng nabi-visualize natin, nasa id na natin. But the question is, baka may factory siya na hindi natin nabi-visualize. Ayun. So, parang nasa Quezon City yung kalaban, pero nasa Manila yung factory, reinforcement pala siya. So, yes, we are learning that science, no? They could have producers along the way that it's not easily detected. I am also learning na sometimes, kapag wala yung medicine, sometimes they produce again, no? So, yes. Very important na we have these insights and discussions along the way. And in the future, scientists and also health researchers are also working on how to best approach these recurrences also. Okay, Doc, Tibi. paano yung mga predisposed? Di ba, kilalang-kilala si Angelina Jolie. Pinatanggal niya yung suso niya dahil mataas daw yung risk, no, para sa kanila naman. So, ganun nga ba talaga? Na-identify talaga kung gaano ka probable na ang isang babae, for that matter, ay pwedeng magka-breast cancer? Yes, ngayon po meron na pong germline BRCA BRCA mutation testing. Meron din pong iba pa pong mga mutational or biomarker testing. We encourage discussion with the genetic counselor to know your risk, no? Kasi you can lower down your risk, no? There are risk reducing surgery. There are also medicines that could reduce yung risk of getting there. So Angelina Jolie secured ways para lang po mababaan yung kanyang pagkakaroon ng breast cancer. And we're doing that in the Philippines? Ginagawa ba yan sa Pilipinas? Yes po. Yes po. So we have trained na po in genetic counselors. They're kumbaga being distributed na all over the Philippines. Ibig sabihin is may gumawa din ng ginawa ni Angelina Jolie.
may mga Pilipina din na nagpapatanggal na ng breast as early as now in anticipation na mataas yung percentage na pwede silang magka-cancer. May gumaganon din They sa atin. need to investigate, sir. Tapos, when they learn along the way na high risk sila for getting cancer, with the proper advice from the genetic counselor, yes. Hindi, pero I-advise may sila. gumagawa nga. Ang Yes. tanong ko is may gumagawa ba? May gumagaya kay Angelina Jolie sa mga Pilipina? Yes. Meron na Yes. rin. Okay. That's good. Sige, partner. Go ahead. Ate B. So, how do you live with kunwari, nag-recover ka na sa cancer or perhaps you're living with cancer, breast cancer, ano yung mga bawal o mga dapat mong ginagawa para maging healthy ka? Yes. Yung mga preventive strategies natin, ang sinasabi po is moderate intensity exercise, 150 to 300 minutes a week, or vigorous activity, no, yung 75 to 150 minutes a week. So ito yung mga activity na pag moderate, yung pag tumatakbo ka, kaya mo pang kumanta. Pero yung vigorous po, yung mga activity na talagang pinagpapawisan, mabilis ang hininga at saka yung heart rate, gaya ng swimming, running, zumba, tsaka iba pang mga katulad nun. Doon, Sa bilis mo pagkain magsalita. Wait, nililista ko pa eh. Swimming, running, zumba, dapat hinihinga ka ng slight. Yes, opo. Oo. Dapat hindi po talaga mabilis ang hinga at saka heart rate, no? 150 minutes a week. Yes po. Yes Okay. po. Vigorous activity, 150 minutes a week. Sa Sige. pagkain naman or diet, ito yung area ng research, pero dahil ang you have more fiber and also micronutrients in your vegetables and fruits, in-encourage 5 servings of these fruits and vegetables every day could be very good for your health, no. In addition, binabawasan niya yung transit time in our colon, para po if we have eaten some processed meat, no, ganyan, merong pang-balance lang, maidumi din siya kaagad. Ang pag-inom ng alak po, maaaring makataas ng tsansa ng pagkakaroon ng breast cancer. So, sa mga kababaihan, dapat limitahan siya sa hindi hihigit na isang inumin sa isang araw. Yung isang inumin po, parang 12 ounce or mga 300 cc ng beer kada araw, 5 ounce ng alak, mga 140 cc ng alak, yan, o kaya 1.5 ounce ng 80 proof na hard liquor. Yan yung guide natin. Tapos sa mga naka-menopause na, hangga't maaari iwasan yung pag-inom ng hormonal replacement therapy. So syempre ang hormonal replacement therapy, meron pa rin siyang minimal amounts of yung estrogen, progesterone, na pwede din po maka-influence ng ating breast cancer recurrence. Kung may baby, no, so mas okay yung mag-breastfeed, no, magpasuso para makabawas ng risk kontra breast cancer, no. Tapos kailangan din po na makipag-ugnayan with your doctor regarding sa high risk natin kanina, no? So earlier you discuss yung kung ikaw ay candidate for BRCA screening, yan, with your genetic counselor, kaya mga medical oncologists, yan. Doc, we have 7 minutes left. May connect ba ang sugar sa breast cancer? Or even sabi nila yung chicken, yung manok daw na binuboost ng growth hormones. Di ba, nabasa mo ba yun? May nabasa akong ganyan na parang cancer, carcinogenic na raw mga yun. Totoo ba yun? May connect ba? Opo. So, evolving ba rin po yung pag-aaral tungkol dyan? Ang mga rekomendasyon abroad, sir, ang sugar, hindi po siya napatunayan na directly nagkukos ng cancer. Sa Petri dish, nakita nila sa laboratory na pwede kasing kainin ng cancer cells yung sugar. Pero hindi siya napatunayan in humans simply because ang factor sa humans is they use the sugar. When they think, when they move, when they speak, when they walk, when whatever activity, we consume sugar. That's why very important yung consumption, yung exercise sa atin. No, kasi it will balance things, no. Ang obesity is linked to at least 13 different kinds of cancer, including breast cancer. The obesity part, no, when we reach very abnormal level of weight,
gain, the hormones, they change. Yung balance po kasi ng hormones, mas nagkukos ng inflammation and damage to our cells. In a way, parang sinisira niya, no? Dinadamage niya yung cells, and then doon ang potential na karoon ng overgrowth, then possible cancer. So it's not the sugar per se, but the inflammation coming from the excess weight, no? Obesity that can have this hormonal imbalance, and in a way puts us at risk for different Okay. kinds of cancer, So, including ibig breast sabihin, cancer. yung katabaan Yes, po, ano, yes. pag nasobrahan ka, doon nagkukos. But anyway, we're running out of time, Doc. Ano na lang yung tips mo na lang siguro, ano, because it's Breast Cancer Awareness Month, ano yung mga pinaka-reminder nyo po sa ating mga nanunood that will be useful to them to prevent one? Okay po. Para sa ating mga manonood, very important is number one, may mga serbisyo out there, talk to your doctor. It's a partnership po. So, let's help each other. We're spreading awareness for you to detect po kung ano po yung mga kailangan malaman ukol dun sa suso, kung anong patterns nito, ano yung masama at mukhang potential na merong breast cancer. Pangalawa, huwag matakot. Oo. Ang mga serbisyo ng inyong local government at saka ng yung hospital, may mga paraan po para po makatulong sa inyo pang pinansyal, para po mabawasan ang inyong takot sa mga financial cost, no? So, maaari namin maitulong sa inyo yung mga serbisyo, no? Talk to Philippine Society of Medical Oncology, which could bridge you to NGOs also who can help you with your mammogram test, free services, and also yung available na treatment out there, no? And number 3, very important, it's Breast Cancer Awareness Month. Spread the right information, no? Oo. Yung ano, So, Doc, yung QR code. I-plug mo, Doc. Ayan, may QR code. Yan. Opo. Yan. For the right information, you have here the Abot Kamay, ako at ang PSMO. Dito po ang QR code ng Breast Cancer 101 for the month of October. Free po yan. We have also several cancer sites po for you to learn from. So spread the right information, no? And we're here together to help you. Ayan. Okay, thank you, Doc. Maraming salamat po, Dr. Herdy Luna. Ang ating eksperto oncologist po yan. Kaya pwede namang ma-prevent, no? Thank you, Doc. Maraming salamat po. Sana may napulot po kayong information. Prevention is really, really better than cure. And try to emulate Ate B na nag-exercise po. Todo ang exercise kaya hindi tumataba. Diba? Thank you, Dr. Herdy. Bye-bye. Thank you. Thank you po. Yan, Ate B. So yan ba yung ginagawa mo para hindi ka magkaroon ng breast cancer? Alam mo, Vin, hindi ko nga nasusunod, wish ko lang. Pero naalala ko nung nagpa-mammogram ako last year, sabi dapat daw yearly na ang mammogram. So yun, minsan Is it painful? nakakalimutan natin, di ba? Pero, Is it painful? oo, well, kaya naman. Kaya naman. Painful pero tolerable. Oo, hindi naman, di ba, hindi mo aayawan, alam mo, hindi ka aatras sa sakit, hindi naman. Kasi yung iba, alam mo yung tolerance sa pain, mababa. Kasi sabi nila, naku, masakit, ayoko niyan. So, kaya tinatanong kita, gaano katindi ang sakit? Tolerable, kayang tiisin. Oo, super tolerable. Super. Ayun pala eh. Oo. So, maniwala kayo kay Ate B because she has already undergone it. Okay naman. No need to worry. Kasi di ba parang, yan ba parang pinipress? Di ba, paano ba Oo, ginagawa? pinipress. Tapos minsan, parang iba-ibang angulo ng boobs mo yung, hindi naman siya masakit din, parang sisiyo lang naman. Mas Kaya po ninyo. ang nakakatakot actually for me, after mo mamammogram, yung, oh my God, baka may makitang bukol. Pero, sabi ni Doc, kaya nandiyan pa si Doc, pwede mag-paracetamol before mammogram. Oo, pero yun nakakatakot, paano kung may makita? Okay. Pero, kung may makita, buting nakita kaysa hindi nakita, di ba? Exactly the point. Sige. Dami nagagamot. Sige. Yung talaga sinabi. At sa ibang bansa, libre talaga yung mammogram, Vin. Libre service yan.
Ayun, anyway. Aspirational sa atin. Sige, partner, segue ka. Hindi lang mga babae, hindi lang mga tao, hindi lang mga hindi lang pangtao ang Human. cancer, okey? Pati palaalaga natin nagkaka-cancer din, ano? Yan naman ang pag-uusapan natin sa Vet Ko Yan, kasama natin Dr. Ray Napoles. Hi, Doc Ray, good morning. Hi, good morning po sa ating lahat at good morning po sa mga viewers natin. 'Di ba, Hindi niyo po Doc, may cancer naitatanong rin sa pets natin? Oo, Yes, si Ate Pete. Sige, Doc. Yeah, our pets po, 1 out of 4 of the pets natin pwede po magkaroon ng cancer. Mataas yun, 1 out of 4? Yes, yun yung recent natin is statistics po on cancer incidence sa mga alaga po natin. Ibig sabihin 25% po yun. No, I was about to mention sana, i-acknowledge ko na si Dr. Ray. Kung hindi niyo po naalala, si Dr. Ray, isa yan sa mga una nating na-guest partner nung nagsimula tayo sa, di ba Dr. Ray, naalala mo? Suki Isa na. siya sa mga unang naging guest po natin dito sa Thank You Doc. Kaya pasalamatan ulit natin si Dr. Cabel sa pagpilit po sa mga veterinaryo ng Quezon City na mag-guest po sa show namin. Thank you. Kasi wala naman po kaming talent fee. Oo, kasi pakiusap na lang ang gagawin natin. Si Dr. Ray po ay isang surgeon. Kayo, Doc, di ba? Yes po. Isa po akong veterinary surgeon. Primarily po, nakatuon ako sa pagkakapon po ng mga alaga natin, and it has a link din sa cancer din po, cancer prevention, ang pagkakapon ng alaga natin. Yan ang pag-uusapan natin. Siguro we will begin with the telltale signs. Ang problema po sa mga pets natin, hindi po sila nagsasalita. So tayong mga pet owners ang may responsibility. Anong telltale signs na pwedeng may cancer ang ating alaga, Doc? Well, often than not, nandun na tayo sa point na very visible na yung tumors. And dapat pag may nakita natin unusual growth sa mga alaga natin, ipa-biopsy po natin. Dalhin kagad po sa doktor natin, mag-request, dapat po ang mga doktor natin, ipa-biopsy kagad para po ma-determine kung malignant or benign po yung tumor na napansin po ng mga pet owners natin. Kasi kung benign yan, dapat po kaagad, bago siya patuloy na lumaki, tatanggalin po to dapat. Or kung kaya pang tanggalin, or kung hindi naman, there are options na i-retard yung growth ng tumors. Ano yung sinasabi mong bukol ba sinasabi natin? At saan parte usually ng pets natin makikita mo yan, ang manifestations? It's all over. Pwede po siyang mag-umpisang bukol sa noo, sa nguso, so that can be a form of lymphoma. So marami tayong cases. If you would remember, I also oversee the veterinary programs po ng AKF. So ang dami nating cases po ng tumor na tumubo dito sa nguso and to the point na kinain yung buto dito sa facial region. So we have to excise the tumor, so nagiging permanent uka na yun sa mukha nila, or minsan lumulobo na, and we have to try chemotherapy para po ma-retard or ma-reduce yung growth. And fortunately, maganda-ganda naman yung recovery rate natin, but it's not always an assurance that we have completely controlled the transmission, the growth or the proliferation ng cancer cells sa different parts of the body. Dr. Ray, anong pinaka-common na cancer sa pets natin? So right now po sir, yan ang pinaka-common, lalo na kung hindi nakapon yung mga alaga nating aso at pusang babae, mammary gland tumor. Yan yung usually pagdating ng age ng 6 onwards, nandun na yung mga bukol dun sa nipple. Dapat kinakapan natin yun every so often. The same with humans. Ipalpate yung paligid po ng nipple kasi nandun nag-umpisa yung growth. So, yan yung pinaka-common. Nandyan din yung transmissible bacterial tumor na nakukuha naman at random, nahahawa with another dog or na tumor. So, that's why po, in-advocate natin lagi. Yes. Ayan si Lily. Si Lily po ito. Medyo mataba to si Lily. Akala ko nga buntis. Hindi naman. Kasi ano siya natira siya nung July. Pero saan kakapain yung example? Breast dito? So we have, usually po, an average 5 nipples po yan, sir. So, kapain natin yun sa paligid mismo ng nipple. Dapat po soft.
Wala pong Oh. unusual na bilog-bilog na namumuo dun sa paligid na yon. Oh, okay. So, So, pero dito po sa ay, yung last sinasabi, part, oh, sa yung last sige, part, last, hindi yung po dulo. minsan po meron namumuo dyan na bukol, and that's the lymph node. So yung lymph node na yan po dapat i-monitor natin kasi kung gaya ngayon, dito po sa bandang singit, sir, pag kinapa mo siya sa Dito. bandang singit, meron ka makakapa dyan na bilog-bilog, that's the Oo. inguinal lymph node. Now, dapat at this point, alam mo na kung ano yung probable size. Tandaan niyo po yung laki na yan kasi pag unusual na yung paglaki niyan or lumalaki yan patuloy in the next months or over the years, that can be an indication na meron tayong problema po sa alaga natin. Yung una mong binanggit, dito ba yon? Dito? Listen Yes, to sir. you, kasi Yes. ikaw Sa yung model puso. natin, Yes. Lee. Dito. Pero hindi yan common. Hindi yan masyadong common. That's very common lang po sa mga stray animals natin na dinidilaan po yung ari ng aso na may venereal tumor. So dito tumubo sa facial region yung tumor na yon. Sa mga asong gala pala, no po. So, Yes, yung, pag nalaman mong may cancer yung pet mo, ano yun? Parang tao din? Kagaya nung diniscuss namin kanina, stage 0, 1, 2, 3, 4? Pareho lang? Yes, sir. Yes, meron tayong staging. Kaso lang po, ang problema natin, yung mga alaga natin, hindi kasi nasasabi sa atin na may masakit sa singit ko, may masakit sa tagiliran ko, hirap akong iangat ang paa ko. So we should be cognizant po dun sa mga bawat symptoms po na unusual. So kadalasan po, we will associate tumors with growth or neoplasia. So merong mga bukol. So anything na unusual na bumukol po, pa-check na po natin kaagad kasi often than not, cancer na po yan. Okay. Oh. Doc, kasi Sige. sabi mo nga, dahil ang mga baby namin, hindi naman nag-aangal yan yung tataas ng pain Oh. tolerance. So Yes. kapag nakita yung bukol, ano yung parang sa tao din na late stage na kapag may symptom? As I've said kanina, Ate B, may staging din tayo. So, not always malignant na siya. So, kailangan ipa-biopsy natin para alam natin kung anong klaseng tumor ito, ma-identify ng pathologist natin, and then masuri natin kung meron ng proliferation. So, that's when we establish na anong stage ito, stage 1, 2, 3, or 4. Ano pinaka-common po na cancer sa mga pets? Ayun, lymphoma. This is in the blood cells. Nandyan yung mga sarcomas. So, nandito to sa mga muscles. Nandyan sa buto. Hindi pa masyadong ganun ka-expansive yung data natin on the different types of cancer sa pets natin. Kasi hindi pa ganun ka-advanced. If you know, wala pa tayo. Nag-umpisa pa lang tayong mag-popularize ng CT scan for pets. So, ilang clinics pa lang sa Metro Manila ang meron tayong CT scan. But then the question at the end of the day, okay, na-diagnose. What comes next? Yeah. Are we going So what comes towards, next? Sige. diba? Are we going to discuss mo ano? invasive treatment? And then, kaya ba ng pet owners natin yung invasive treatment or kaya ba ng pets natin? So, yun yung laro palagi natin na pinag-uusapan na we need to be able to determine at the end of the day, compromise ba yung quality of life? Yun yung palagi naming ina-espouse. A good veterinarian would always discuss with their clients or with their pet owners na the quality of life ang pinag-uusapan palagi. Kasi magkikimo nga tayo pero alam mo yun, lantang katuray na siya at the end of the day. Tama. May quality of life pa ba yung pasyente natin? So, often than not, kung late stage na ito, we may have to talk about euthanasia. So, Oh my it's time to say goodness. goodbye. Bakit? Doc, may tanong ako doon na off Ganun. topic. Alam ko euthanasia yung nabanggitin nyo. Bakit sa pet humahantong na yun sa euthanasia? Bakit hindi mo na lang hayaang mamatay ng normal po? Yeah, Ate B, Masakit kasi Ate B, pero nandun parang daw sa question of quality of life. Quality Ah. of life ang pinag-uusapan. Yes. So, meron tayong pinag-uusapan ng 5 freedoms. So, nandyan yung freedom from pain and discomfort. So, we need to value that. Kasi hindi nila nasasabi, Ate B, na kumikirot or, alam mo, humihilap. Hindi natin siya nasasabi. But then, the prolonging of pain is
is a form of cruelty po under the animal welfare Tama. law. Tama. So kumbaga end the pain. Hindi ba sa atin yung mga Yes sundalo po. natin pag parang hindi mo na masisave. Yes Wala po. na, might as well end the agony, di ba? Yes. I know it's difficult. In a Catholic country, difficult ang discussion ng euthanasia. Kasi we associate it with us na Yeah. kung ganun din ba ang situation sa tao, patayin na lang ba? So hindi, di ba? Iba ang perspective sa humans. But we have to go back to the first premise. Hindi nila kayang sabihin sa atin kumikirot. Hindi nila kayang sabihin sa atin na sobrang sakit na. And lalo na yung mga alaga nating pusa, they have the capacity to mask pain. So akala natin normal pa sila pero they're in deep pain na pala. So Buti nabanggit mo yung pusa, Doc. Alin na mas prone sa cancer, pusa o aso? Actually, sir, both species are predisposed to Pareho. cancer. Walang pinipili ang cancer. Right now po, as I mentioned earlier, 25% pwedeng magkaroon ng cancer. It's getting to be popular, it's getting to be diagnosed kasi right now, medyo dahan-dahan na naging advance ang diagnostics natin. Dahan-dahan na nare-recognize sa mga veterinaryo natin na cancer is there and we need to diagnose and we need to do something about it. Yun nga lang ang sabi ko sa inyo, wala pa tayong expertise on trying to solve cancer dito sa Pilipinas. Trial and error. Lahat ng ginagamit nating approach, kung ano yung nakasulat sa libro, trial and error yan. And often than not, mababa ang recovery rate natin. Okay. Doc, you've mentioned about chemotherapy. Yung Yes. lahat ba ng vet clinic may chemotherapy facility? Or what about Quezon City? May sarili ba tayo para libre na, hindi gumastos yung pet owners? Sir Alvin, that's a very good question. Let's tell the mayor. Wishful thinking. Mayor Joy! Pero bigyan mo naman ng chemotherapy facility si Dr. Ray Del Napoles. Ano po? Importante din naman yun Dapat magpagawa na po tayo ng pet medical center, sir, para we have the capacity to provide not just kapon, but all the basic medical interventions po para sa mga alaga natin. Right now, wala pa po tayong physical clinic. Clinic pa nga lang po pinag-usapan. Wala pa po. We are still hoping matatapos at within the year, sana makapag-open tayo. Oo nga, Clinic na po no? to. But then, sana, ako personally, ang wish ko, magkaroon tayo ng hospital po for our pet owners. And it will be parallel sa program si Mayor na to create a safe space for our pet owners and for the pets. So, Tama, we no? need Kaya yan, both Doc. wellness. Yeah. Doc Ray, kaya yan ng Quezon City ay richest LGU ang Quezon City in the whole Philippines. Mayor Joy, kung nakamonitor po kayo, Mayor Joy, gawin niyo pong project. Matutuwa po sa inyo ang maraming constituents po ninyo. Kasi Yes, dumami sir. din yung bilang ng pet lovers eh. Diba? May Yes, sir. mga alaga sa Quezon City. Yes po, based sa statistics natin, I presented sa recent interview natin, 44% po ang increase ng dog ownership sa buong Pilipinas, and this is almost the same as globally. Then 66 to 70% increase in cat ownership. So dramatic po ang pag-increase, and this is also ang data na to naka-based din to sa amount of purchases ng dog food and cat food. So there's a massive increase po sa pet industry sa buong bansa. As an aside, Doc, lang, na-curious lang ako, mas marami bang may alagang pusa o mas marami pa rin ang may alagang aso? You would be surprised. Kasi po halos lahat right now is nakatira na sa condominiums. Ay, may small pusa, Doc, sa apartments. likod mo. Yes. Doc, Ito yung aking hawakan mo. bunso. Ano pangalan niya? This is Johnny. Yan. Choni. Lili si Choni, nandun kakulay mo. Uy, ang swerte naman. Ang so swerte ikaw, naman Doc, niya. cat ka. Ayaw mo ng dog, Doc. Cat No, ka. I used to have dogs, Sir Alvin. I had 2 dogs. Unfortunately, masyadong clingy yung dogs ko na yon. They both died while I was away kasi may sepangs.
So the last dog I had Oh. like cardiac arrest while I was in the US, and I really felt so bad Oh na no. I wasn't there when she died. So after her death, Oh. sabi ko, ayoko muna mag-aso. So I ended up with 2 cats. Now I have 4. Kasi Dok, ang maganda pala pusa topic hindi mo, palista mo nga, clingy. Marla. Hindi pa pwedeng Ano? i-discuss pala yung si Pangs na nabanggit niya separation anxiety could lead to death. Tama ba yun? Did I Yes, hear you kasi nga, correctly? di ba, increased cortisol, so the stress level, so it can lead into so many things po, complications, it can lead into heart problems, among others. Hala, maganda yan, Ate B. Topic natin yan. Yung Kaya si Pangs, kailangan no? Kaya kailangan. note to Oo. pet Si Doc, owner. imbitahin natin si Doc Ray Oo. ulit yung guest. Kasi Palagi na eksperto na siya, naranasan niya eh. Note to pet owner, dapat sinasanay mong mahiwalay din sa'yo pala, no? Yes, sanayin din po natin. Pero yun nga, like certain species, certain breeds, like the toy breeds at B, Shih Tzus, Bichon Frises, Chihuahuas, those are clingy. Gusto nila palaging bit-bit, di ba? Iranians. Ano yung aso mo, Doc, na namatay? Anong breed? That was a Bichon. The first one was a Bichon. Chihuahua. The second one was a Bichon Frise. So mga clingy. Ang gusto mong aso that dati, mga clingy. Sobra po. Yung aking Chihuahua, katabi ko yun sa pag nasa examination table ako or nasa desk ako sa clinic, nakapatong yun noon. Yung Bichon ko, katabing matulog. And then yun nga, pag nagta-travel ako, 3 days hindi kakain. And there was one time I was in the US for 1 month. So maya-maya tinatawagan ako ng ating ng staff. Nagsusumbong, hindi ko makain. So I have to speak to the dog. Pag-usapan natin yan. Nakakatuwa. Magandang topic Maganda yan, yan. Hado. Maganda yan. I-line up natin si Doc Ray ulit. Ano po? Hindi, Oo, para oo. lang din maalam natin na parang tao po sila. No, parang They are po. namimiss ka nila. May attachment sila sa'yo. Di ba? Yes, sir. I think what we need to tell our listeners and our audience po, dogs has been with us in the evolution of man. Kasama natin ng dogs, and they would not survive without us anymore. Nawala na yung nila, the wild instincts. So they think they're like us na. The only problem is they could not talk like us. Yan, sige Doc. Ganado si Doc sa topic TV. Kaya reserva natin yan. Balik tayo sa cancer, Doc. May mga breeds ba na prone sa cancer at totoo ba na ang Aspin, asong Pinoy, ay mas sturdy when it comes to cancer kumpara sa ibang breed? Okay. Interesting question yan. Yung pedigrees, the breeds. Yes, meron po tayong mas certain breeds na predisposed to cancer, and there's a long list. We could not go through it one by one, but the rule of thumb, the more pure your breeds are, they're more predisposed. Kasi the more pure they are, the more intensive inbreeding that took place to create that specific characteristics of the breed. Let's say, for instance, our bullies. For them to develop this massive build, series of breeds ang pinagsama-sama dyan. And in the process of creating this designer breeds, nasasama na rin yung predisposition to diseases. So ang mga prone bullies, ano ba? the pure, sir, the pure breeds natin are highly predisposed. Like German, the golden retrievers, they develop tumors sa muscles. At a certain level, may mga bukol yan sa muscles, lumulobo. So yan, medyo common sa kanila yan. I've encountered siguro in 20 years na nasa practice po ako, I think I've done more than 4 cases na ng golden retriever na end stage na yan. Palliative treatment na to the point, nag-morphine na lang po tayo kasi the owners refuses to give up. And then, I mean, pinaka-difficult part is like, you were together with them, dealing with the pains, dealing with the process na nag-deteriorate yung pet. And then, tatawagan ka na, sasabihin sa'yo, Doc, I think it's time. Alam mo yung, that's, akala ng mga pet owners natin na ganun na kadali for the vets to just
do it na to end life. We may Yeah. be, verbal in saying euthanasia na, pero alam niyo, it breaks our hearts as well to Of recommend course. euthanasia kasi it's like submitting to the fact na we could not do anything more. Yeah. So Doc, yung tanong dun sa aspin, totoo, mas Oh, third yes. year ang aspin. Yes, sir, kasi these are, relatively pure breeds pa ito. They are local breeds na walang halo, walang na-introduce na something new to their breed. So that's why they're not yet predisposed. Like, you would see a lot of aspins on the street, maraming garapata, but they don't go with blood parasitism most often. Hindi nagdudugo ang ilong kadalasan. But yung mga pedigree dogs natin, isang garapata lang nakita, ayun na, may lagnat, tumamlay, hindi nakakain. Doc, parang tao pala, Doc. Yes. Parang tao pala, di ba yung mga nakatira sa Forbes, sa mga Dasma, sa mga mayayaman, konting hospital na kaagad. Pero yung mga nakatira sa mga depressed areas, wapakils. Buhay na buhay, ang lakas pa. It's quite interesting sa COVID, according to, the conversations we've had sa mga barangays, ang payatas ang pinakamababang mortality sa COVID. Tingnan mo. Galing, Dapat talaga, next topic ulit yan. Paano palakasin immune system? Dapat talaga pinapalabas ang maganda body. yan. Yes. Maganda yan. Pag binibaby talaga humihina, kailangan walk. No? Yes. Doc, magtatapos tayo, Doc, doon sa tips mo, paano ba, how to prevent cancer sa pets natin? Maybe you have some tips, practical tips, reminders, para lang maiwasan natin. Pero kung talagang predisposed yan, wala tayong magawa. But at least you can do something para ma-delay siguro or hindi mangyari. Go ahead, Doc. Yan. Challenging question yan, Sir Alvin, kasi there's no prevention. There's no way to prevent. And it's hard to tell when it happens. The only thing is, kung minanotice na tayong unusual growth, kadalasan po growth. So may mga bukol na hindi normal tumubo sa katawan ng alaga natin. Ipa-check na kagad before it's too late. Kasi by the time na it's diagnosed, baka stage 3, stage 4 na, and eto na yung painful part na sasabihin na ng doktor natin or ng vets natin, wala na tayong magagawa. Or kung susubukan man natin ng chemo, wala po akong assurance na magsusurvive yung patient natin. So the earlier it is na diagnose, the better po. Kasi pwede natin i-remove yan. Mayroong mga alternatives. Pwedeng pwede irradiation. Pwede siyang i-cauterize lang yung growth na yon, among others. Okay. Can they go to you? Pwede ka bang bisitahin dyan sa office mo? Or saan kanila makikita, Doc? Just in case they need you. Okay. So, right now po, ang Quezon City government, wala po tayong veterinary clinic. We are hoping na before mag-end ang year, mag-open po tayo. Only then, mahagilap po ako ng mga pet owners natin. So, never, hindi ka nila pwedeng puntahan sa office mo? Di ba nasa City Hall ka lang naman? Yes, no. Nakatutok po ako right now sa ating mga bakuna at kapon po. Yun ang tinututukan natin for now. Nandun araw-araw na sa mga barangay tayo na nagbabakuna and twice a week nagkakapon tayo. Actually, tomorrow meron tayong big event sa Robinson's Galleria. It's our World Animal Day celebration. So, may pet blessings, may kapon, lahat ng vet services, ibababa natin sa Rob Galleria. Sayang, dapat pala tiniming natin yan. But this one is a taped episode, Doc, Pero i-edit na lang natin as soon as we can. Kailan nyo kamo yung World Pet Day? Kailan yun? Anong araw? Yeah, World Pet Day or World Animal Day, it's in sync with the celebration ng Feast of St. Francis, October 4. Which is when? October 4. Matagal natin celebrate yan, ang World Animal Day. Sayang. Tandaan nga natin yan, Marla, para na ma-timing natin minsan tungkol din sa topic. Isa yan sa mga malaking celebrations natin globally. So, sunod-sunod actually, Sir Alvin. Doc, so promise mo na ikaw yung guest namin sa Separation Anxiety Binuka na namin pero at a later date naman. Sasabihan kita kung kailan, ha?
Sige po, sir. Sige po. Thank you. Maraming salamat po, Dr. Ray. Mabuhay po kayo dyan sa Quezon City Veterinary Department. Tuloy-tuloy niyo lang po yung public service, Dr. Ray. At gusto ko yung ganyang disposition, napaka-positive ng disposition sa buhay ni Dr. Ray. Thank you, Dr. Ray. You take care, Thank okay? you very much. Ate B, thank you. Maraming salamat. Si Dr. Ray C. Del Napoles, ang surgeon po natin dyan sa Quezon City Veterinary Department. Ate Binong, nawala ka, sabi ko, trivia natin, hindi mo ba naalala, si Dr. Ray, isa yan sa mga una nating guest, sa mga unang episodes natin. Siya yung isa sa mga una. Correct. Oh. Correct. Ilang episodes na ba tayo total, Ate B? 3 years na tayo. Tapos may mga 52 Umabot na ba tayo ng mga 300 episodes? Meron na, Hindi no? ko naman. Kasi kung 52 times 3 years na tayo, mga 150 lang or wala pang Mga 200. 100 plus. O, kita po ninyo. Wala pa po kami replay. Never pa kami nag-replay. 100 plus episodes na. In fairness, appear tayo dyan. In fairness tayo. May library na tayo, Ate B. 100 plus episodes. Thank you po. At yan po ay dahil at para sa inyo. Kaya maraming salamat for just being there, watching us and patronizing us and taking advantage of the episodes kasi libreng advice naman po. Si Alvin El Chico po ito with Lily. Well, Lily, let's stay healthy, Lily. At syempre, maraming salamat sa mga doktor, sa mga experts na kasama natin. Sabi nga namin ni Alvin, libre po ito. Kaya sama-sama po tayo sa advocacy natin for better health. Syempre si Uni ando nakahiga. Nalakad na kami. Ako na po ang inyong Ate B. Bernadette Zambrano Aguinaldo. Till next time, dito lamang sa Thank you, Doc! Thank you, Doc!